Mahal niya pala ako. Pero naduwag lang siya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Claire. At ito ang aking secret file. Nung high school ako, ay sumali ako sa isang religious organization. Doon ko nakilala si Russell. Pilyo, mabait, matalino, medyo may itsura. 2 years older siya sa akin. At siya ang president ng organization na sinalihan ko. Nung una ko siyang nakausap, ewan ko ba sa sarili ko? Pero irritable ako sa kanya. Kasi may pakiramdam ako na ang presko niyang tao. Yes, DJ Rocky. He gave me an impression na siya ay may pagkahambog. Feeling super guwapo. But as time went by, unti-unting nakikita ko yung good side niya. Hindi nagtagal, lagi na niya akong inaasar, binibiro, at nilalandi. Oo, DJ Rocky, malandi siya. Kasi hindi lang naman siya sa akin ganun, kundi sa halos lahat ng babae. At ang masaklap, nalaman ko na may nililigawan siyang kapangalan ko. Presidente ng partner organization namin. At sa tuwing makikita ko silang naglalandian, nakakaramdam ako ng kakaiba. Yung tipong hindi ko naman to dapat maramdaman pero nararamdaman ko na lang na nagsiselos ako. Yes, DJ Rocky. Nahulog ako kay Russell. Nagkagusto ko sa kanya. Yung nililigawan niya, hindi siya sinasagot. So, tuloy-tuloy lang siya sa paglalandi niya, kung kani-kanino, sa akin. At para bang, di niya ako nilulubayan. Kaya ako naman, hulog na hulog sa kanya. Sa katunayan, pumapayag ako na makipag-holding hands sa kanya. Makipagyakapan.
Pumapayag ako na sabay kaming umuwi. Na maging textmate kami gabi-gabi. Para kaming MU sa pagkakaalam ko. Hanggang sa isang araw, nakita ko. Magkasama na naman sila nung kapangalan ko na nililigawan niya. Siyempre, inatake na naman ako ng selos. At hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sumulat ako kay Russell. At ang sabi ko ay, Dear Russell, ano bang meron sa atin? May gusto ka ba sa akin o wala? Ano yung pagpaparamdam mo sa akin? Wala lang ba yun? Kasi, kung gusto mo si Ate Claire, siya na lang ang landiin mo. Huwag mo na akong idamay. Mahal na kita eh, pero ang sakit na. Pinaglalaruan mo lang ba ako? Hulog na ako sa'yo. Pagkatapos kong isulat yun, ay ibinigay ko sa kanya. Bago kami umuwi, binalik niya sa akin yung sulat at meron na itong reply sa likod. At ang sabi dun ay, para ka lang kapatid para sa akin. Oo, gustong gusto ko yung Ate Claire mo. Nilalandi lang kita kasi I'm a flirt. Sorry kung flirt ako. Pagkatapos kong basahin yung DJ Rocky, tumulo na lang ang luha ko. So wala lang pala sa kanya. Lahat ng mga pinaggagawa naming kasweet-sweetan. Nag-assume lang ako na MU kami. So after that day, nag-iwasan na kami. Minsan, nagkakasalubungan kami, pero siya na ang unang umiiwas. Masakit, pero I guess, mas mabuti na yun kesa sa mas mahulog pa ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky, nung nakilala ko si Russell, meron ding mga umaaligid-aligid sa akin. May mga nagtangkang manligaw sa akin. Pero dahil gustong gusto ko si Russell, binasted ko yung mga umaaligid sa akin. Pero merong isang guy na kahit binasted ko na, para bang pursigidong-pursigido. Naisip ko tuloy, bakit hindi ko na lang ituon ang atensyon ko sa lalaking ito para makamove on ako kay Russell? So in-entertain ko na itong lalaking to. Pero hindi kami nagtagal. Dahil kinailangan niyang pumasok sa seminaryo. At ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Dahil kinausap ako ni Russell kung bakit ko raw sinagot si Robert. Papasok na yun sa seminaryo. Nasisiraan na raw ba ako ng bait? Dahil maimpluwensyang opinyon ni Russell para sa akin? Nakipag-break nga ako kay Robert. 1 month lang ang itinakbo ng relasyon namin. So after nun, naging close kami uli ni Russell.
na umabot na sa puntong nag-I love you na siya sa akin. Nang pabiro. At madalas niya yung sabihin kapag naililibre ko siya ng pagkain. Then one day sinabi niya sa akin na papasok din daw siya ng seminaryo at magpapare. Nawindang ako nung mga oras na yun. Napatanong pa nga ako sa kanya kung totoo yung sinasabi niya. At napatanong din ako kay Lord. Lord, bakit ganon? Eto na yata yun eh. Para bang may something na kami pero wala na naman pala. Yung tipong pinakilala niya na ako sa parents niya. As a friend. Tapos naging close ko na yung parents niya. Pinagkamalan pa nga akong girlfriend niya. Pero malalaman ko, gusto niya palang magseminaryo at magpare. So dumating ang araw na aalis na siya. Pumunta rin ako sa bahay nila kasama ang mga kaibigan namin. Pagkakita ko sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit. Nagpicture pa nga kami. Sabi niya, ipakita ko raw yun sa mga magtatangkang manliligaw sa akin. Para hindi na sila tumuloy manligaw. Umuo na lang ako. Kasi parang lutang na lutang ako. Tsaka ang lungkot-lungkot ko. Hanggang sa tinutuon niya nga ang pagpasok niya sa seminaryo. Minsan napapadaan ako sa bahay nila. Kinukumusta ko siya sa mama niya. Tapos minsan, naki-Christmas. Then nung malapit na yung birthday ko, binigyan ako ng mama niya ng rosary at picture niya. At ang sabi ng mama niya ay ipinabibigay daw sa akin ni Russell. Ang saya-saya ko noon kasi naalala niya na birthday ko. Then minsan lumuluwas siya ng Maynila galing Laguna at bumibisita siya sa school namin. Hindi nawala sa isipan ko si Russell. Siya pa rin ang mahal ko. Kahit hindi naging kami. May mga in-entertain akong iba. Pero pinakamatagal na relasyon ko ay 1 buwan lang. Siguro, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko naman sila mahal. At si Russell pa rin ang laman ng puso ko. Then fast forward. Nagpunta ako ng Canada. Then araw-araw, nakakatanggap ako ng mga mensaheng hindi ko akalaing manggagaling sa taong mahal na mahal ko. Yung supposed to be isa akong inspiration pero yun pala. Isa akong distraction. At hindi ko inakala na ako pala ang magiging balakid sa bukasyong tinatahak niya. Hindi ko mapigilan na madala ng emosyon ko. Ito kasing si Russell. Makulit. At ito naman ako. Nangungulila. Matagal na kaming hindi nagkikita. At pag naaalala ko ang mga moments na pinagsaluhan namin, naiiyak ako. Napapasabi ako na sayang. At kung pupwede lang na ibalik
ang oras na magkasama kami gagawin ko. Lumipas pang taon, kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. Namatay yung isang kamag-anak ko. Sa pag-uwi ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko at ang unang kinontak ko ay si Robert. Lumabas na siya ng seminaryo bago pa ako lumipat ng Canada. Naging magkaibigan kami. Sabi ko sa kanya sa text ko, guess kung nasaan ako ngayon. At ang sagot niya, nasa Canada pa rin. Then sabi ko, hindi, nandito na ako sa Manila ngayon. Nag-reply siya ng, okay. Na-hurt ako noon. Hindi man lang ba siya masaya na nandito ako? Eh, ba't ba ako nag-e-expect? Nasaktan ko nga pala siya noon. Ang nangyari, pumunta yung mga kaibigan ko. Kasama si Robert sa burol ng kamag-anak ko. Doon nakausap ko yung ex ko. Medyo nagtampo ako sa kanya. Kasi hindi man lang siya masaya nung minessage ko siya. Yung pala nagulat siya kaya okay lang ang nasagot niya. Pero sa totoo lang, nung makita ko si Robert, parang na-miss ko siya. 1 month ako sa Pilipinas at akalain mo, nagkabalikan pa kami. At ibang-iba na siya sa dating Robert. Namatayan din yung isa naming kaibigan. Nakasama namin sa org. Pumunta kami ni Robert. At nagulat ako nang pagdating namin sa burol ay nandoon si Russell. Ang awkward kasi magkasama kami ni Robert. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Actually, lalong naging awkward nung nakita ko pa yung isa kong ex. 3 lalaki sa buhay ko nasa iisang lugar. Etong si Robert, alam na mahal ko si Russell. Kaya kung makadikit, wagas. Pinagseselos niya si Russell. Pero mukhang wala naman kay Russell yung ginagawa niya. Nagkausap kami, nagkumustahan. Then natapos ang pagbakasyon ko sa Pilipinas. Or should I say, pakikilamay. Then bumalik na ako ng Canada. LDR kami ni Robert. Hindi naging madali dahil umaga sa akin, gabi naman sa kanya. Then napansin ko, parang nagiging toxic na ang relasyon namin. Nagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya. At para magkaroon ng bigat, yung dahilan ko para makipaghiwalay sa kanya, sinabi kong niloloko ko siya. Para pumayag na siyang makipag-break sa akin. Napagod ako eh. Tapos may sakit pa siya. Wala siyang matinong trabaho. Halos ako na ang nagbabayad sa pagpapagamot niya. Nung una, okay pa sa akin yun. Kasi ganoon naman talaga yung ginagawa ng partner, 'di ba? Kaya lang, habang tumatagal, nauubos yung ipon ko. At para bang masyado na siyang nasanay, na puro ako na lang yung gumagastos. Wala man lang siyang ibang ginagawang paraan para kahit papano, mapagaan yung bigat na nararamdaman naming dalawa. Kung kaya't humantong ako sa isang desisyon. Isang mabigat na desisyon. Nakipag-iwalay na ako sa kanya.
Then online, may nakilala ako. First time kong magkagusto sa super pogi. Nagulat nga ako. Na sa unang pagkikita pa lang namin, meron na siyang 16 na bulaklak na ibinigay sa akin. Sabi ko, first time kong makatanggap ng flowers mula sa isang lalaki. Kaya napaisip nga ako, ay, baka siya na yung the one ko. Pero, sumapit ang birthday ko. Hindi siya sumipot. Hindi siya sumipot sa date namin. Masakit yun. Kasi parang umasa na ako. Akala ko yun na eh. Tapos hindi pa pala. So bumili na lang ako ng pabango at chocolates. Pinakita ko sa parents ko. Kunwari, may nagregalo sa akin. At simula nun, wala nang communication na nangyari sa amin. Naisip ko pa nga wala na sigurong magmamahal sa akin. Karma ko na siguro ang mga nangyayari sa akin dahil sa mga ex ko. Pero alam mo yun, DJ Rocky, kapag napanghihinaan ka ng loob, bigla namang may pangyayari sa buhay mo na magpapalakas ng loob mo. Isang araw, may nakilala akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Trey. Nagkatrabaho kami. Naging magkaibigan kami na naging magkaibigan. Mabait siya. Understanding, walang bisyo, masipag, at medyo may itsura. Masasabi kong siya na ang hinihintay ko. Walang araw na hindi niya ipinapaalala sa akin na mahal niya ako. Na napaka-blessed niya to have me. At ganoon din ako sa kanya. Maka-Diyos siya. Lagi kaming magkasamang nagsisimba. Yung pamilya niya, close ko niya. Yung okay naman na lahat eh. Pero biglang may manggugulo. Guess who? It's Russell again. Sabi niya, lumabas na raw siya ng seminaryo. Eh 'di ba? Kaya nga, ayoko nang magkaroon ng communication sa kanya kasi pakiramdam ko, ako ang distraction niya. At nailalagay ko lang yung sarili ko sa alanganing posisyon. Pero ipinagtapat niya sa akin na hindi na raw siya masaya sa seminaryo. Gusto niya raw na maranasan ang buhay na nakagisnan niya. Kinailangan niya ng kaibigan na makakausap. Kaya, I was so patient. Nag-a-advise ako sa kanya kung paano mag-apply ng trabaho. I encourage him. Hanggang sa napag-usapan namin yung past namin. Inamin niya sa akin na una pa lang daw niya akong makita, gustong-gusto na niya ako. Pero dahil mas bata ako sa kanya, naduwag daw siya. Natakot siya. Na baka layuan ko siya. Na baka kapag ipinagpatuloy niya yung nararamdaman niya para sa akin, bigla na lang itong mawala. Bigla na lang ako mawala. Ayaw niyang itaya yung closeness na meron kami, yung meron na relasyon kami. Mahal na mahal niya raw ako.
Pero hindi niya sinabi sa akin yun. Kasi alam niyang hindi niya kayang panindigan. Hanggang ngayon mahal niya pa rin ako. Nung time na umuwi ako ng Pilipinas, dapat sasabihin niya raw sa akin na yun yung nararamdaman niya, pero nalaman niya na nagkabalikan kami ni Robert. Kaya hindi na niya itinuloy. So mahal niya pala ako. Naduwag lang siya. Pero sa ngayon, mas mahal ko na si Trey. At alam ko sa sarili ko na hindi ko ipagpapalit si Trey sa isang taong naging duwag. Well, kung naging matapang lang siguro siya dati, siguro, masaya kami ngayong magkasama. Pero hindi siya naging matapang eh. Siguro, ito ay paalala lang sa lahat ng mga tagapakinig mo, DJ Rocky, na kapag meron ka ng oportunidad na sabihin ang tunay na nararamdaman mo sa isang taong mahal mo, sabihin mo bago pa mahuli ang lahat. Ang oportunidad minsan lang dumating sa buhay. Kaya learn to grab it. Take the risk. Take the chance. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Claire. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Unang buwan. Todo ka pa sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. Na-orient na rin naman ako ng boss ko at ng mga iba ko pang katrabaho. Mababait naman sila, pero syempre, hindi mo maiiwasan na makaramdam na may ayaw sa'yo sa workplace mo. Ilang linggo at buwan na rin ang lumipas. Ayun, nagamay ko na rin ang trabaho ko. At nakakasundo ko na rin yung mga katrabaho ko. At aaminin ko, masaya ako sa trabaho ko. Nakakapagod, pero hindi ko gaano nararamdaman yun dahil sa mga kasamahan ko. Ako yung babaeng mas maraming ka-vibes na lalaki kesa sa babae. Siguro gawa na rin dahil hindi ko nakasama lumaki yung papa ko. Dahil dito may nakilala akong isang lalaki. Doon din siya nagtatrabaho. Kung i-describe ko siya, isa siyang mabait, responsable, makulit kagaya ko, strikto at may pagkasuplado. Pero never siyang naging suplado sa akin simula nung nakilala ko siya. Madalas kaming magkulitan sa trabaho. Masaya siyang kausap at kasama. Kaya lang, ang masaklap lang dito, may asawa at anak siya. Yes, pamilyadong tao na siya. 7 taon na silang kasal ng asawa niya. Sa umpisa pa lang naman alam ko Kasi nakita ko naman sa kamay niya na meron siyang wedding ring. So it means, X na dapat. Pero wala masaya siyang kasama. Kaya isang araw, nagkaayaan kaming kumain after work. Wala namang mali siya para sa aming dalawa kasi merienda lang naman yun. At sa trabaho lang naman kami nag-uusap. After nun, hindi na. Kanya-kanya na kami.
Kaya hindi naman big deal sa akin kung kasal siya o may pamilya. Kasi wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa. By the way, 13 years ang tanda niya sa akin. Pero hindi gaanong halata kasi pag magkasama kami, hindi naman nalalayo sa edad ko yung itsurahan niya. Hanggang sa hindi ko napapansin, napapadalas na nga yung paglabas naming dalawa. At sa isang pagkakataon, ang ayaang kumain sa labas, sa ibang lugar na siya nag-aya. Siyempre nung una ayoko. Ang alam ko kakain lang kami. Una sa lahat, maraming pwedeng kainan at inuman. Pero bakit sa ganung lugar pa, 'di ba? Pero sabi niya, dahil sa sitwasyon niya, kaya gusto niya akong ayain doon. Ilang araw kong pinag-iisipan kung papayag ba ako o hindi. Hanggang sa'yo na nga. Pumayag na rin ako. Mali, 'di ba? Alam ko naman eh. Fast forward. Eto na nga. Unang beses kaming pupunta sa lugar na iyon. Nagkakaalinlangan pa kung tutuloy doon o kakain na lang sa ibang lugar. Umikot kami sa mga posibleng kainan. Pero alam mo yun, parehas kaming nangangapa kung saan ba o ano ba talagang desisyon namin. Hanggang ang ending, doon kami napunta. Kumain kami pero hindi uminom. Uncomfortable ako nung una kasi hindi ko alam kung anong posibleng mangyari. Hanggang sa, ayun na, hindi natapos ang gabi na yun at may nangyari nga sa amin. Hindi pa nagsisink in sa akin yung nangyari hanggang sa kinabukasan, nakita ko siya sa trabaho at doon lang pumasok sa isip ko yung mga nangyari kagabi. Iniiwasan ko siya ng tingin at hanggat maaari, hindi kami magkasalubong. Kaya lang kasi, siya mismo ang lumalapit at kumakausap sa akin. Ilang araw natakbo sa isipan ko, bakit ako pumayag mangyari yun? Bakit? Bakit ako pumayag? Hanggang sa nagkaiwasan rin kami. Pero hindi namin gaano pinapahalata kasi alam ng lahat kung gaano kami magkasundo. At close sa isa't isa. Pero plot twist, boss ko siya. Habang tumagal, bigla niya akong hindi pinansin. Nagtaka ako kung anong meron at bakit. At doon ko nakumpirma na gusto ko na siya. May nararamdaman na ako para sa kanya. Pero in denial pa rin ako kasi nga bawal eh. At hindi pwede. Hindi ko pinapaalam at sinasabi sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, naging okay kami uli. Hindi ko alam kung paano na ulit. Pero lumabas kami uli. At same place. Paulit-ulit na kaming lumalabas. Ilang buwan na rin namin ginagawa yun. Pero take note. Walang kami. Walang label. FUBU. Ito yung sabi nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Oo. FUBU kami ng boss ko. Tumagal kami ng ganito ang sitwasyon namin. Walang assurance. Hindi mo alam kung hanggang kailan at saan, pero go lang. Go lang yung peg naming dalawa.
Fast forward, magre-resign na ako sa company. Papahinga muna ako dahil nga fresh grad ako. Gusto ko rin muna mag-enjoy. After ko namang mag-aral, hindi ba? Akala ko dito na rin kami matatapos. Pero nagkamali ako. Isang linggo bago ako umalis, mas lalo siyang naging sweet sa akin. Nasa isip ko noon, siguro mamimiss ako nito. Kaya ganito sa akin to. Pero after kong umalis sa company, magka-text kami. Hanggang sa tinanong niya ako kung pwede ba maging kami. Pwede bang maging kami? Kasal siya, may anak na. Gulat na gulat ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kaya hindi ko agad sinagot yung tanong niya. Mga isang linggo ko pinag-isipan. At dahil gusto ko rin naman talaga siya, at masaya ako kapag kasama ko siya, sinagot ko siya. Oo na. Mali talaga. Maling-mali itong pinasok ko, pero masaya eh. Masaya ako kasama siya. Never kaming nagkaroon ng problema o pinag-aawayan dahil nga magkasundo kami sa lahat ng bagay. May isang beses, tinawagan ako ng asawa niya. Nagtanong siya sa akin ng konting information ko, pero buti na lang, mabilis akong mag-isip at alam ko yung mga sasabihin ko. Una pa lang, alam ko na misis niya yun. After nun, lagi nang naghihinala sa kanya yung misis niya. Tapos, nagulat ako, para bang kabisado nito yung number ko. Pero buti na lang, never kaming nahuhuli. May mga times na dapat titigil na pero hindi natutuloy kasi mahal nga namin yung isa't isa. Nakakatawa, diba? Kasi kahit ako may mga doubt. Kasi paano niya ako magagawang mahalin? May asawa siya. Kahit balik na rin natin, asawa pa rin niya yung pipiliin niya at hindi ako. Hindi magiging ako. Hindi ko pinangarap maging kabit. Wala naman talagang papangarap sa ganitong katulad ko. Pero gusto kong itama lahat. Kaya lang ang hirap eh. Kasi mahal ko na talaga siya. At sobrang saya ko sa kanya. Lagi niyang pinapagaan yung loob ko. Never siyang magdadalawang isip na tulungan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Sobrang effort niyang tao tulad ko. At siya yung nakatapat ko sa kung gusto mo gagawan mo ng paraan. Mag-iisang taon na yung relasyon namin. Hindi ko alam kung hanggang kailan. At sana abutin tong relasyon namin. Gusto ko rin namang makawala hanggang kailan. Kaya kong lumaban at ipaglaban yung maling relasyon namin. Mahirap itong itago sa tao. Paano ka ba bibitaw sa relasyon na gusto mong ipagpatuloy pa? Paano? Nabasted ang beauty ko ng type kong lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong subscriber sa YouTube page ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kathy. At ito, ang aking secret file. Isa akong cabin crew sa isang international airline. Single ako, and I've never been married. Wala rin akong anak.
madalas kong naririnig yung word na integrity. And from that, ako ang taga-test ng integrity ng mga nanliligaw sa mga nasa circle of friends ko. Yes, you can say I'm good at flirting. And most of the time, napapasakay ko ang mga lalaki at naibubunyag namin ang kanilang pagiging dishonest. My best friend, na itago natin sa pangalang Ria, has a college friend. Isang guy na itago natin sa pangalang Mr. Integrity. Mr. Integrity is a clinical lab scientist sa isang national agency sa United States. Hindi naman siya super gwapo pero matangkad, clean looking. Mukha siyang daddy sa isang K-drama. And yes, napagkamalan kong isa siyang Koreano. But the most noticeable thing kay Mr. Integrity ay yung dating niya. Even yung mga gay na kaibigan ko, napansin din nila yun sa kanya. Nakakasama ko lang si Mr. Integrity kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. He visits 1 or 2 times a year. Meron din siyang mga negosyo rito at mga property na pinaparentahan sa isang online booking app. Usually, kapag nagkikita sila ni Ria, nakakasama namin siya, pati yung mga gay friend namin. Masarap ka-bonding si Mr. Integrity kasi siya yung laging taya. Even his jokes are all funny, kahit medyo may borderline na sa pagkabastos. Then one night, nag-text si Ria sa akin. Sabi niya, kararating lang daw dito ni Mr. Integrity. He wants to hang out, kumain, manood ng live performance ng Ben & Ben. Tutal, may ibang lakad ngayon yung husband niya. Gusto ko raw bang sumama? Sabi ko, yes, sure. Tas nag-request si Ria na magsuot ako ng something sexy, pero hindi naman yung mukhang pang pok-pok. Then nung nasa venue na kami, nakikita ko na panay tingin sa akin ni Mr. Integrity. So, sinimulan ko na naman yung flirting games ko with him. Panay alok naman siya sa akin ng mixed drinks na para bang sinasadya niya na malasing ako. Then after ng concert, nabanggit sa akin ni Ria na naka-check-in si Mr. Integrity sa isang sikat at mamahaling resort hotel na malapit lang sa venue. Biro pa ni Ria, hindi pa raw siya nakakapasok sa mga ganong klaseng hotel. So sagot ni Mr. Integrity, di punta tayo. So yun na. On the way to the resort, doon ko na naramdaman yung pagkalasing ko. Inakbayan ako ni Mr. Integrity at tinulungan niya ako hanggang sa kwarto niya. Noong nasa room na niya kami, iniupo niya ako sa isang magandang leather sofa at binigyan niya ako ng malamig na tubig para mahimasmasan ako ng konti. Gusto rin kasi niyang makita yung bed na sinasabi ni Ria na napakalaki raw. Sa puntong yun, naglasing-lasingan niya ako. Naglakad ako papunta sa kanila at dahil medyo hilo pa ako, napahiga ako sa bed. And I remember, sabi ni Ria sa akin, "Ano, uwi na tayo? Mag-book na ako ng ride?" "Uy, kaya mo pa bang maglakad hanggang sa lobby?" Sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng dito na lang tayo magpalipas ng gabi? Na 3 tayong magkakasama? Sumagot si Ria, "Gaga ka girl, gusto mo bang katayin ako ng mister ko pag uwi?" Then sumagot din si Mr. Integrity. Sabi niya, "It's okay Ria, safe naman dito si Cathy. Don't worry, ako nang bahala sa kanya." Bago lumabas ng room si Mr. Integrity para ihatid sa lobby si Ria para umuwi, na-feel ko yung kamay niya na humawak sa legs ko.
Tsaka niya tinanggal yung suot kong shoes at ipinasok niya ako sa kumot. Naisip ko at that point, nako, pagbalik ni Mr. Integrity sa room niya, may mangyayari na sa aming dalawa. Tas eto na nga, bumalik na si Mr. Integrity pagkatapos niyang ihatid si Rhea sa lobby. DJ Rocky and DJ Jello. Honestly, hindi ko talaga in-expect yung sumunod na ginawa ni Mr. Integrity. DJ Rocky and DJ Jello, eto na nga. Nagbihis siya ng damit at saka pinatay ang ilaw. Yes, nagpatay ng ilaw at natulog sa couch. Ano ba yan? In-expect ko pa namang tatabihan niya ako pero yun lang talaga yung ginawa niya. Nagbihis, nag-switch off ng ilaw at natulog. Wow! Ako naman, nagising na ako kinabukasan bandang 11:30 a.m. na. Nag-iwan si Mr. Integrity ng isang note doon sa may bathroom. Katabi ang isang unopened toothbrush at toothpaste. Nakasaad doon sa note ang isang cellphone number tapos may nakaquote na sentence na kung gising ka na, give me a call. So yun, tinawagan ko siya. Unang tanong niya sa akin kung gutom na raw ba ako. Sabi ko oo. Then sumagot siya na just give me few minutes. Habang nag-aantay ako, nag-shower ako, ginamit ko yung bathrobe dun sa room and then paglabas ko ng bathroom, nandun na si Mr. Integrity sa living room. May dalang 2 cups of coffee, bukas ang mga kurtina, overlooking Manila Bay. Sosyal! Sabi niya, nag-order siya. So habang kumakain kami, naisip ko na this may be the most romantic date I have ever had. Alam mo yun, para akong nasa pelikula, tapos may guy na nakaupo sa tabi ko, naka-long sleeves at super bango pa ng kolonya. And then, naglakas loob akong magtanong kay Mr. Integrity. Sabi ko, do you like me? Tiningnan niya ako sa mga mata ko at sabi niya, hindi pwede. May asawa at 2 anak ako. DJ Rocky at DJ Jello, first time kong na-feel na para bang may sumaksak sa akin. Maybe wala pang nakapagsabi sa akin ng ganun before or dahil nahanap ko na yung lalaking hinahanap ko pero may pamilya na pala. Habang nasa ride ako pauwi sa kondo ko, naisip ko yung word na integrity. And for the very first time, naisip ko na eto na yata yun. Siya na yun. Siya na yung living embodiment ng salitang integrity. Naikwento ko kay Rhea yung araw na yun. Kung ano pang mga nalaman ko kay Mr. Integrity. Sabi niya may hinala siya. Pero naisip niya na wala namang suot na wedding ring si Mr. Integrity. At hindi niya kasamang umuwi ng Pilipinas yung wife niya. Na baka hiwalay na sila. Nalaman ko rin na hindi pala Pilipina yung asawa niya. Honestly, DJ Rocky and DJ Jello, naguguluhan ako kasi alam mo yun, bakit ako nasasaktan kung hindi naman naging kami? Or baka hindi ko lang matanggap na nabasted ako ni Mr. Integrity. Isa sa mga nasabi niya na tumatak sa utak ko ay eto. Trust is like a paper. Once it is crumpled, it cannot be perfect again. Yung araw na yun naisip ko na the more I get to know him, the more akong nai-inlove sa kanya. Sa talino niya, sa honesty niya. Wow! May mga lalaki pa palang may integridad. Just wow! Hanggang ngayon, nakaka-hangout ko pa rin naman siya kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. And I pray na one day, makahanap na rin ako ng someone na tulad niya. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello.
Salamat sa pagbabasa ng story ko. Muli, ako si Kathy. At ito, ang aking secret file. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening! Hello, good evening. Good evening din po, DJ. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Binsoy na lang po. Binsoy, ilang taon ka na? 22 years old po. 22 years old na si Binsoy. Isang lupalop ka naman galing, Binsoy. My province ko po is Masbate. Masbate. Okay, sige, Binsoy, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bensoy, 22 from Masbate. Ano ang top secret mo? Ano po kasi, nagagalit po ako sa nanay ko po at saka sa kapatid ko. Nagagalit ka sa nanay mo at sa kapatid mo. Bakit? Opo. Kasi nilihim nila po sa akin. May nilihim po sila sa akin. At ano tong nilihim nila sa iyo? Di bali po, yung dalawa pong kapatid ko, babae at saka lalaki, pinapaaral ko po. Tapos, nung New Year po, nadulas po yung nanay ko, nabuntis na pala yung babae po na pinapaaral ko. Pangilan ka sa magkakapatid? Panglima po. Panglima. So, etong sinasabi mong lalaki at babae, mas matanda ba sa'yo itong mga to? Hindi po, mas bata po sa akin. Pangilan ka sa magkakapatid nga? Panglima po. Panglima. So, meaning may apat pa na mas matatanda sa'yo. Opo. Ilan kayo in total na magkakapatid? 8 po. 8. Okay, so pang 5 ka. Etong tinutukoy nating lalaki na kanina sinabi mo, na pinapaaral mo, pang ilan siya? Babae po yung nabuntis eh. Oo nga. Pero itong lalaki, ilang taon? Bunso po namin. Bunso yun na pinapaaral. Tapos yung babae, pang ilan siya? Kasunod din po sa bunso. Pangalawa sa bunso. Opo. So, nasa ilang taon to? Nasa teenager stage pa lang ba to? Opo, nasa 15 years old po. Etong babae mong kapatid? Ay, yung bunso po namin, yung lalaki po. Okay, yung babae, ilang taon na siya? Magi-18 po ngayong December. Kailan ka umako ng responsibilidad na paaralin tong dalawang to? Nung pumunta na po ako dito sa Maynila. Nung pagka-graduate ko po ng K-12. Ah, so meaning, hindi ka pa nagkokolehiyo? Hindi po, mas pinili ko po silang paaralin eh. Oh, okay. Tapos, through a phone call, nalaman mo na buntis itong kapatid mong babae. Opo, nadulas po yung mama ko. Pero hindi niya po talaga totally sinabi. Nalaman ko po sa pamangkin ko po. So, nung nakumpirma na buntis nga itong kapatid mong babae na to na pinapaaral mo, anong sabi mo? Sabi ko, bakit nyo nilihim sa akin? Ang sakit lang sa akin kasi inuna ko sila eh. Inuna ko sila bago yung pangarap ko. Sinabi mo to sa mama mo? Opo. Anong reaction niya? Hindi lang po siya umimik. Parang nagbibingi-bingihan lang. Ganun lang po. Nasa magkano yung pinapadala mo pang paaral nitong mga kapatid mo? Ano lang po, yung hindi ko po matansya kung ilan kasi hingi mga weekly po, hingi yung kapatid ko, mga project, mga ganun po, mga boarding house. So, nag-stop na nag-aral tong kapatid mong babae? Ngayon po, parang pina-stop na lang po kasi hindi ko na po sinuportahan ngayon eh. Kinausap mo na ba yung kapatid mong babae na yan?
Hindi pa po kasi blinak niya po ako. Ah, binlock ka niya. Opo. Bakit ka raw binlock? Nalaman mo ba yung dahilan kung bakit ka binlock? Siguro po. Siguro ano? Siguro po nalaman niya na buntis siya. Nalaman niya na nalaman mo na buntis siya. Opo. Kaya kanya binlock? Siguro po. Nakarinig ka ba ng salitang salamat dito sa mga kapatid mo kaya sa nanay mo? Hindi po eh. Yun nga po yung masakit. Kahit kamusta lang po, hindi po sila nakasabi. Hingi sila ng pera sa akin, hindi man lang sabi na, kumusta ka na dyan kuya, pahingi po ng pera. Yung sinasabi po nila sa akin, pahingi nga po ng pera, pang-project lang. Ganon po sila eh. Tapos magbibigay ka naman agad? Opo, kasi para naman po sa pag-aaral. So basta sa pag-aaral, gagamitin yung pera, suportahan mo sila. Opo, suporta ko po sila. Pero bakit ikaw yung inatasan ng mga magulang mo na hingian ng pera? Bakit hindi yung apat mo pang kapatid na mas matanda sa'yo? Yung apat ko po kasi, may kanya-kanya na po silang buhay, may asawa na din po. Pinakausapan ka ba ng nanay mo na o magtrabaho ka na para mapag-aral mo yung mga kapatid mo? Ganun ba yung naging sitwasyon ninyo bago ka magpunta ng Manila? Hindi po, parang naano ko lang po na, kasi ano na po yung mama ko doon, nung nag-aaral pang po ako, one-sided na po siya sa amin. Parang napupuno na din po ako sa kanya. Pwede mo Parang bang i-explain ka sa amin kung ano tong one-sided ng mama mo? Kung sino po yung nauna magsabi sa kanya yung mga mga naririnig niya po, sa akin po niya binubuntong lahat ng galit niya eh. Tapos noon po, sabi ko sa isang ate ko na, ate, pwede pupunta lang po ako sa Maynila para magtrabaho. Ayoko na po dito sa bahay, maiwan lang, magbantay ng mga kalabaw, mga hayop. Ayoko na po dito, pagod na ako dito. Tapos noon po, nung nakapunta na po ako dito, sabi naman ng nanay ko na, Binsoy, hindi ko na kaya magpaaral ng dalawang kapatid, pwede ikaw na lang muna magbigay-bigay. Ganun po yung pagkasabi niya. Kasi sabi ko noon po, sige po ma, kasi alam ko naman yung sakripisyo mo sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin, pina-graduate mo ako ng K-12. Malaki na yung pasalamat po kasi ikaw lang yung isang nagtaguyod sa amin. Kasi wala naman si Papa eh. Nasaan ba si papa nyo? Ano po lang po, yun nga din po yung masakit eh. Siya po yung kasi papas boy po ako. Tas elementary pa lang po napatay na po yung papa ko eh. Isa din po yung sa masakit na nagbigay ng trauma sa akin. So sorry to hear that, Bensoy. Bensoy, sa kasalukuyan, may plano ka pa bang umuwi ng probinsya ninyo sa Masbate? Ngayon po, pinapauwi po ako ng mama ko kasi ikakasal nga po daw po yung kapatid ko. Hindi ko naman po kaya kasi umuwi kasi may sama pa po ako sa kanila eh. May kunting sama pa talaga. Kumbaga, ilang buwan na ba na naglilihim tong magulang ng yung nanay mo tsaka tong kapatid mo bago mo nalaman nung madulas yung nanay mo sa'yo? Nung ngayon 2 months na po yata yung tiyan ng kapatid ko. 2 months na. Tapos tsaka lang nadulas yung nanay mo, ganun. Wala talaga bang intensyon na sabihin daw sa'yo? Hindi ko po natanong kung wala po, pero parang wala talaga kasi kahit kamusta man lang hindi nila magawa sa akin. Kahit nga po nung sa trabaho ko, tapos nung naputulan ako ng kamay, hindi man lang sila nagsabi na, uy, kamusta ka na dyan? Kamusta yung sugat mo? Mga ganun. Hingi lang sila sa akin. Paano naputulan ng kamay? Anong nangyari sa'yo sa trabaho ba yan? Opo, nakat po ng blade. Factory worker po kasi ako dito po sa Maynila. Nalaman nila na
Nakat ka ng blade sa kamay. Opo. Alam nila po. Tapos Pero wala man kahit lang tam- pagtatanong na kumusta ka, okay ka lang ba dyan, kailangan mo ba ng kasama? Hindi po eh. Hindi nga nila magawang tumawag kung hindi ako matatawag sa kanila. Kahit binigyan ko pa po sila ng cellphone para meron kaming communication sa isa't isa. Pero hindi man lang po makatawag, maka-call sa akin. Ganito na ba yung pamilya mo dati pa? Nagsimula lang po nung nawala yung papa ko. Doon nga po nagsimula yung pagiging one-sided ng mama ko. Feeling ko nga po parang ano lang ako sa pamamahay namin, parang hindi ako anak ng mama ko eh. Pero iniisip ko din yung sakripisyo niya sa akin bago niya po ako napag-graduate. Naipaliwanag mo ba sa nanay mo itong nararamdaman mo na to? Hindi po eh, hindi ko nga po matawagan eh. Hindi ko masyadong makausap. Ilag po siya sa mga call. Message, gusto mo bang i-text sila? Mensahe, ganon? Parang ayoko na din. Hindi ko po ma-explain. Pero may time po na gusto kong maghingi ng sorry kasi parang binabangungot din po ako na may kasalanan din po ako na ano, lalo na po pag 12 PM, nagigising na lang po ako, tapos naiiyak ako. Anong plano mo ngayon? Siguro po mag-focus na lang po siguro sa sarili ko at sa pangarap ko din po. Ano bang pangarap ni Bensoy? Yung magkaroon po ng sariling bahay ko na lang po. Kasi 3 po itong pangarap namin dati pa ng papa ko eh. Ang pangarap ko po na isa, makapagtapos man lang ng pag-aaral K-12 at saka yung pag-audition po. Pag-audition yung saan? bahay. Pag-audition po sa TV po, sa PBB. Na-try ko na po yun eh. Kaya, Gusto mo pa bang ituloy yung pag-aartista mo, ganon? hindi ko na po sure eh, kasi sabi ko na lang po sa papa ko na-try ko naman din pa mag-audition, hindi ako natanggap. Parang itigil ko na lang kasi maraming nagbabash din po sa akin ng katrabaho ko. Binabash ka sa pagiging confident mo, ganon, na magpunta ng PBB, ganon ba? Opo. Tawagan nila dito sa akin, tikbalang. Bakit daw? Kasi medyo matangkad nga din po ako, tsaka medyo mapayat. May kaibigan ka ba dito sa Maynila? Meron naman po. So kapag nakakarinig ka ng parang pambabash o panlalait sa itsura mo, anong nararamdaman mo at anong ginagawa mo para maging okay ka? Naiiyak naman po ako. Hindi ko may pagtanggol yung sarili ko. Ayaw mo bang sagutin yung mga nambabasya yun na pag sinabihan ka ng mukha kang timpalan, sabi mo, ikaw mukha kang nuno sa punso, ganun. Di mo ba Ayoko po, parang kasalanan na din po kung gumanti ka. Hindi try mo lang, yung parang minsan lang. Kung gusto mo ako magsabi para sa kanila, kayong mga nambabash kay Bensoy, tinasabi niyong tikbalang siya, kayo mukha kayong mga nuno sa punso. Ay. Anyway, Bensoy, may gusto ka pa bang sabihin sa pagkakataong ito? Like, may gusto ka bang pagbigyan ng mensahe? Mensahe ko na lang po sa mama ko. Sige, go ahead. Kung meron ka mensahe sa mama mo, this is your time. Mama, salamat sa pagpapaaral mo sa akin. Salamat po. Salamat sa sakripisyo mo sa akin. Kahit naging one-sided ka man sa akin, mahal na mahal kita, mama. Sana balang araw magkabati tayo or sana man, mama.
Hindi kayo naglihim sa akin. Yun lang po, DJ. Mahirap talaga mapaghiman, Bensoy. Pero sana kahit papano nakatulong kami sa pagpapagaan ng nararamdaman mo. Kahit papano, meron kang nakausap na kaibigan ngayong gabing ito. Thank you po, DJ. Salamat, Bensoy. Ako ipinapanalangin ko na kung ano man yung bigat ng nararamdaman mo, unti-unting gumaan. Gamitin mo yung oras na to para palaguin palalo yung sarili mo. Hindi naman agad-agad makapagpapatawad tayo at makakalimot dun sa nagawang kamalian sa atin, ng taong nakapanakit sa atin. Kumbaga napakahalagang bagay nung ibinibigay mo sa iyong pamilya. Napakatapang mo na nakipagsapalaran ka sa ibang bansa. Ibang bansa tuloy, sa ibang lugar na malayo sa Masbate. Nagpunta ka lang Maynila. Wala kang kaalam-alam sa kung paano makikibaka dito, pero ginawa mo pa rin. So, saludo kami sa iyo, Bensoy, at sa lahat ng mga taong tulad mo na ibinibigay lahat para sa kanilang pamilya. Salamat, Bensoy. Thank you po, DJ. God bless and good night. Ang kondisyon, yung tuhod ko, hindi ko po siya mabend, so meaning naka-straight lang siya palagi hanggang sa unti-unti nag-therapy ako, tsaka ko lang siya na-bend. Alam mo, napakahalagang parte ng paghilom, hindi lang ng pisikal kundi emosyonal at mental na aspeto ng buhay ng isang tao na nagdadaan sa ganong klaseng mga sakit-sakit o kondisyon, yung suporta ng pamilya. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung pamilya ko, and no man is an island. Meaning, it's okay to seek help. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa, kailangan mo ng tulong ng iba. Kailangan mo ng suporta ng iba. Dati ang kinasasama ng loob ko, yung mga kamag-anak namin, na kapag nangangailangan sila ng tulong sa probinsya, grabe sila tumawag sa amin, tapos makapagtanong kung pwedeng mangutang ng ganito. Hindi kami magpapautang pero magbibigay kami ng kaya namin. Pero nung nagkaroon ako ng patella fracture, ni isa sa mga kamag-anak namin, o yung mga nagtanong sa amin dati kung pwedeng may mahiram sa amin, yung nabigyan namin, ni isa dun wala man lang nagtanong, kailangan ko ba ng tulong? Kailangan ko ba ng kasama sa bahay? Wala. Ang sakit nun. Kasi you've given something dun sa mga taong yun, pero pag ikaw pala nangangailangan, wala na. At hindi lang to basta kilala. Ito yung mga taong mga sinasabi nilang importante sila sa buhay mo. Pero nung ikaw naman yung nangangailangan na makaramdam ng importansya, hindi mo sila maramdaman. And all you need to do is to move on and focus on yourself. Kasi hindi mo naman pwedeng i-expect na kung ano yung binibigay mo sa kanila, ganun din yung pagbibigay sa'yo. Ganun din yung ibibigay sa'yo. Kung naging mabuti ka, kung naging mabait ka, kung naging generous ka, nasa sa kanila na yun. Kung paano nila tatanggapin at kung paano nila i-appreciate yun. At minsan yung mga taong nagbibigay ng mga bagay o pera, hindi naman kinakailangan na ibalik mo rin yun sa kanila. Ang kinakailangan lang ng tao ay simpleng kamusta o simpleng salamat. Kailan mo ba huling nasabi yung salitang salamat? Sa taong walang ibang ginawa kundi pasayahin ka at isipin ka. O baka naman masyado na tayong demanding at iniisip lang natin yung mga sarili natin to the point na yung nahihirapan di na natin naiisip. Shot. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Bukas na po, ha? This has been yours truly, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? This is Top
Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ja po. Ga, ilang taon ka na? Ja po, Ja. Ja, sorry, medyo nabingi lang doon. Ja, ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Ja? 20 po. 20 years old. Sang lupalop ka naman galing, Ja? London po. London. Wow, sosyal. UK pa more. Malapit ba to sa UK? Ganon? De, charot lang with harot. Anyway, Ja, 20 from London. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Na-inlove po sa may asawa. Na in love ka sa may asawa. Ikaw ba ay single? Yes po. And I'm part of the LGBT po. Alright, so na-in love ka sa may asawa and you are part of the LGBT. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong klaseng lalaki to? Lalaki ba to na na-in love ka? Yes po, hindi po siya katoliko. Mhm. Okay, so hindi siya Hindi siya Katolik. Katrabaho ko po siya. Mhm. So paano ka na-in love sa kanya? Anong kwento ninyo? Paano nagsimula ang lahat? Simula sa maghatid-hatid, hatid pag-uwi ng work, mga ganyan. Mhm. At biglang nawala si Ja. Ja, nasaan ka na, Ja? Ja. Okay, subukan natin pang tawagan uli si Ja. Pag hindi siya sumagot, hahanap na po tayo ng iba. Bumitaw si Ja. Hello, Ja. Nawala ka kanina. Ay, yes po. Ayan. So, katrabaho mo itong lalaking pamilyado na ito. Nagsimula ang lahat kamo sa pahatid-hatid? Or Yes po. pagsabay-sabay sa'yo sa trabaho? Trabaho ba to o pauwi ng bahay? Pauwi po. Pauwi, alright. Pero magkaibigan talaga kayo nitong lalaking to? Hindi naman po. Parang ano lang, casual lang. Casual lang. So, paano nag-start yung, sige, sabay na kita pauwi, ganun? Pag pag sabay kaming lumabas, ganyan, tsaka pag gabi po kasi minsan lumalabas ako sa trabaho mga madaling araw, mga ganyan. Mhm. So pag gabi po, kaya sinasabi, delikado po kasi pag madaling araw. Mhm. So, more of yung relationship ninyo, magkatrabaho lang talaga? Na parang may Opo. care sa isa't isa, ganun? Apo. Ah. Very gentleman kasi siya, kaya ganyan. Mhm. Siya nag-initiate? Ay, yes po, siya. Parehas lang ba kayo ng lugar? Dadaanan niya lang po ako. Alright, so, okay. Inaano ka niya, hinahatid ka niya pa uwi, nadadaan ka niya, and then what happened next? Minsan po sabay kami kumain sa kantin. Minsan pag nahuli ako lumabas para kumain, meron na akong pagkain, binibilhan niya na. Tapos ganyan po. Tapos minsan, yung mga pag-care niya, dun po ako na ano. Tinatanong ka ba niya kung kumusta ka, kumain ka na ba, good night, may ganun bang mga messages, ganun? Apo, yes po. May mga ganyan. Oh, ilan na anak nitong lalaking to? Wala pa po ang anak. Ah, so meaning, kasal pa lang siya, ganon? Yes po. Na-meet mo na yung asawa niya? Yes po. Ito bang asawa niya, ikatrabaho niyo rin? Hindi po. Pero nakilala mo lang? Apo, na-meet ko siya sa birthday niya. Okay.
And then, ano yung turning point kung bakit talaga natuluyan ka ng na fall dito sa lalaking ito na may asawa na? Very mabait po siya, kaya minsan may pinapakita niyang parang gusto niya din ako. Pero hindi sinasabi niya, hindi niya sinasabi, pero sa galaw niya, sa mga pagpapakita niya ng motibo, syempre po, makikita mo na doon kung ano talaga siya sa'yo. Mhm. So, nararamdaman mo na extra Oo, yung care niya sa'yo? Oh, yes. Apo, hindi naman sa nagiging assuming ako. Syempre kasi pag ikaw nasa doon, mararamdaman mo kung gusto ka talaga niya. Mhm. Pero wala pang verbal words na nabitawan yung isa't isa sa inyo na, oh, gusto kita. Parang may sinabi siya na gusto mo ikaw na lang yung ano ko, mga ganyan po. Yung bang, Sinasabi, gusto mo uwi kita sa bahay, mga ganyan po. yung bang sinasabi niyang yun ay parang seryoso niya sinabi or biru-biruan lang? Seryoso po. Mhm. Kasi minsan po wala dyan yung yung asawa niya. Mhm. Nasaan? Ewan ko kung ano yung trabaho ng jowa niya, basta wala, yung anong asawa niya, basta wala dyan. Minsan wala, minsan dyan. Kasi minsan madaling araw, minsan panggabi din yung jowa niya, asawa niya pala. Mm. So kung saan-saan or kung ano-anong oras dumarating yung asawa niya. So hindi consistent na ito yung oras doon sa Yes, bahay nila. Yes. Tsaka minsan pag lalabas kami, minsan pag yung kamay niya nasa yung kamay niya nasa waist ko, ganyan, minsan holding hand. Hindi niya sinasabi by words, pero by action ginagawa niya. Siyempre, mag-fall ka sa mga ganyan. Mhm. At masasabi mo ba talaga na tuluyan ka ng na in love dito sa lalaking to? Yes po. Mhm. Anong plano mo? Siguro ganyan-ganyan lang muna. Hanggang sino na lang sa amin umaming dalawa. Mhm. Nag-aantay ka ba na umamin siya sa'yo na gusto ka niya? Yes po. Bakit hindi ikaw yung unang umamin sa kanya? Gusto ko siya yung mauna. Gusto ko marinig sa una sa kanya na ganyan, gusto niya ako. Paano kung hindi dumating yung pagkakataon na yun na sabihin niya sa'yo diretso na gusto kita? Anong gagawin mo? Actually, nag-resign kasi ako, tapos through chat na lang niya nasabi yon. Pero gusto ko, in person niya masabi. Kaya, siguro pag may lakas ng loob na kami magkita, sana masabi niya. Mhm. Tama ba ako ng In person. pagkakarinig or tama ba ako ng pagkakaintindi ng sinabi mo? Ikaw ay nag-resign? Yes po, kaka-resign lang. Okay, nag-resign ka sa trabaho tapos through chat, meron siyang message sa'yo. Apa. Ano tong message na to? Na parang may nararamdaman na daw siya, ba't pa daw nag-resign? So may ganun siyang mga pahaging sa'yo na may Yes, nararamdaman siya. Yes po, parang pinibigyan niya ako nag-mix signal. Pero hindi ko sineryoso yun. Mhm. Pero aware ka na kasal siya. Yes po, aware ako. Mhm. And how do you want to deal with that? Siguro ko, hanggang tago-tago na lang yung relasyon. So okay sa'yo na itago ka lang? Yes po, at least, as long as alam ko naman na, halimbawa kung ako yung mahal niya talaga. Pero hindi mo naman naiisip ba na posibleng makasira ka nung relationship ng dalawa? In the first place naman kasi, siya naman yung unang nagpaano ng motibo eh. Aware naman ako na masisira, pero nasa kanya pa rin kung aanuhin niya yung asawa niya. Kung mahal niya pa talaga.
And kung malaman mong mahal pa talaga niya yung asawa niya at hindi naman niya kayang bitawan, okay ka lang na, kumbaga nandyan ka lang sa tabi, tapos kung kailan ka niya gustong puntahan o Yes, kausapin, yes po. okay sa'yo yun. Yes po, hanggang sa magsawa ako. Mhm. Eto bang lalaking to ay nasa London din? Yes po. Ibang lahi ba to? Pinoy? Pinoy. Pinoy din. Yung asawa niya Pinoy din. Yes. Mhm. So, yung plano mo is that okay lang sa'yo na patago kang gagawin ka relasyon itong taong to? Yes po. Yes po. Mhm. Nagkaroon ka na ba ng relationships in the past? Yes po. Sa lalaki rin? Yes. Never ka pang nagkaroon ng relationship na babae? Never po. At saka ayoko naman. Kumbaga, you knew from the very beginning na gusto mo talaga ang preference mo ay lalaki. Yes po. So, wala ka bang pumapasok sa isip mo na okay na lang sana na maging single ako basta walang sabit yung magiging partner ko? Siguro pag may isip ko na lang yung pag nagkaanak na sila. Oh, so kung magkakaanak na itong lalaking to at yung asawa niya, that's the time you will leave whatever relationship that you have with this guy. Yes. Yes po. Kahit sabihin, kahit magmakaawa pa si boy na ganyan na andyan naman, pupuntahan niya naman ako kahit may anak. Never na. Hindi na. Pwede mo bang i-picture out sa amin kung ano yung relationship talaga na meron kayo nitong guy na ito? Like, he cares for you at ikaw din naman ganun sa kanya. So, what is the relationship that you have? Is it emotional or physical level of relationship yung meron kayo? Anong klaseng relationship to? Emotional tsaka physical. Nag-kiss na ba kayo? Yes. Sabi mo kanina, siya yung una nagpakita ng motibo. May pinakita Yes. na rin bang embutido? Should I say yes? Yes? So may nangyari na sa inyo? Yes po. 2 beses. Mhm. 2 beses na po. 2 beses na may nangyari sa inyo. Opo. Opo. Pagkatapos ko mag-resign. Nagkita kayo after? Nung last day ko, sabay na kami umuwi. Last day ko sa work. Mhm. At ano yung naramdaman mo right after ninyong gawin yung bagay na yun? Love po talaga. May pagmamahal yung talaga. Kumbaga may pagmamahal talaga itong lalaking to Pero sa'yo. may kunting guilt kasi nga may asawa siya. Pero sabi niya naman, isipin ko na lang daw, wala pa namang anak. Sinabi niya yun? Yes po. Mhm. May problem ba sila ng asawa niya? Meron po. In physical Physical intimacy? Yes po. Na isi-share niya sa'yo? Yes. And if you don't mind me asking, ano itong na isi-share ng lalaking to na problema nila ng asawa niya? Sa sex? Bakit? Hindi ba pumapayag yung misis niya? Yes. Why? I don't know po. Hindi niya nakwento kung bakit hindi daw pumapayag yung misis niya? I don't know. Ang sabi niya lang to, laging work yung nasa Work yung nasa isip ng babae. Yes. Parang wala pang plano sa pamilya. So bakit daw siya nagpakasal in the very first place?
ano na talaga daw sila, magsimula ng bata, best friend hanggang sa pag-aaral daw, hanggang sa nag-college sila talaga daw. Anyway, Ja, kung meron kang mensaheng ibibigay dito sa lalaking to na may asawa na, ano ito? Anong tawagan niyo? Alam niyo na, ay, amin na lang po. Sige, kayo na lang. O kunwari si Babe siya. Babe, kausapin mo si Babe. Babe, sana kung ready ka na or sana may guilt sana kung ready ka na sa akin or kung kaya mo na, kung hindi mo talaga mahal yung asawa mo, hiwalayan mo na lang. Yun lang po. So, you've wanted this guy to leave his wife para maging kayo na. Hindi naman para maging kami. Andyan na. Pero parang para makalaya na sila sa isa't isa. Do you think it's fair? Yes. Kasi pag nakalaya na sila, wala nang masasaktan. Oo, nasasaktan namin siya ngayon. Pero kung aminin niya na ganyan, sa una talaga masasaktan. Pero pag inamin niya na tapos, pag sinabi niyang ayaw niya, wala nang gusot. But yung lalaki yung mismo magdedesisyon doon sa bagay na iyon. Yes po. Pwede kang magsabi ng thoughts mo, ng nararamdaman mo, but at the end of the day, it's his decision. And there is a reason why hindi pa talaga nasasabi yung mga dapat masabi. O hindi pa talaga siguro nabibigyan ng desisyon ng lahat ng bagay sa pagkakataong ito. Kasi nasa circus pa or siguro sa'yo malabo pa. Sa lalaki, baka malabo pa. At malabo pa siguro yung relationship din nila ng mag-asawa. So malamang sa malamang, nandun pa sila sa pagpoproseso ng lahat ng mga nararamdaman nila. At sana ganun ka din. And I hope, na when the right time comes, you'll get the right mindset and yung tipong discernment. Actually, gusto ko naman sana itigil kaso sa mga action niya nga, kahit nandito na ako sa bahay, nagpapadala siya ng mga pagkain. Minsan bulaklak. But is it Minsan enough? Is it enough? Sapat na ba yun para maramdaman mo na talagang ikaw lang talaga? Hindi ba dapat ang pinakasapat talaga na pagpapadama ng pagmamahal ng isang tao ay kapag wala talagang sabit at hindi talaga itinatago, yung malayang nagmamahal? Di ba yun yung tunay na pagmamahal? Yes. Pero siya naman nagsabi na malabo na sila. Parang hinihintay na lang na may mag-give up. Or hinihintay niya na lang na mag-give up yung girl. I hope totoo yun, no? Kasi kahit nasabihin naman natin na nandun yung mga words na yun na hinaantay niya yung babae na mag-give up para clean slate siya pag pumasok siya sa napanibagong relasyon. Pero why not do it now? If he really wants to, he's gonna do it now. So anyway, I hope when the time comes, when that right time comes, mas mabigyan pa kayo ng gift of discernment ng poong may kapal lang sa gayon, mas klaro at mas determinado kayo na pagdesisyonan yung isang bagay na alam ninyo na mas makabubuti para sa inyong lahat. Hindi dun sa mas ikasisira ninyo. Parang na lang. Hanggat may pinanghahawakan pa kaming dalawa, kumakapit pa. Alright. Yun na lang. Pero pag hindi na siya talaga mag-chat or hindi na siya mag-first move sa akin, siya kasi unang nag-chat, siya yung minsan magugulat na lang ako, may padala na, minsan may pera.
Like, sasabihin niya, shopping, ganyan. Mhm. Pero aware ka about yung mga side chick, ganon. Kasi di ba, Ay, grabe naman. Yes. alam mo, normally yung iba, since hindi nila mabigay yung buong pagkatao nila dun sa tao, ang gagawin nila, they will shower the person with so much gifts. They will shower this person with so many words na very sweet to the point you will Yes. think that you are the only one that he loves. But the reality remains that he is tied with another woman, which is kasal siya. So, gusto ko lang din ibigay sa iyo yung ganung klaseng fact, no? Na there are some men out there who would shower you with so many sweet words and so many gifts to the point that you'll think that he is the right man for you. When in fact, he is not. Why? Because may sabit eh. Meron siyang someone eh. Meron siyang pamilya eh. Ay, meron siyang asawa eh. Kakasal lang eh. Bakit di niya mabitawan yun? Kung talagang ikaw yung gusto niya, bitawan niya yun. Tapos ikaw talaga yung piliin niya. Right? Pero may pinapangako naman siya. O nga, sabihin na lang natin hanggang, mali mo, hanggang pangako. Pero, nakikita ko yung effort eh. Mhm. As long as you want to believe him, as long as mahal mo siya, you will believe him. But believe me also when I say, this is a recipe for a heartbreak. This is also a recipe for heartbreak. Siguro po in the right time, Mhm. ayaw ko na din. Pero hanggat nag-e-effort siya, hanggat nabibigay yung gusto ko, Mhm. Hindi, Like, pumapayag ka pag naman eh. Kumbaga, pagpuntahan niya ako, yes. And there's nothing wrong with it. Kung yan talaga yung nararamdaman mo, feeling mo talaga, prinsesa ka sa kanya, then valid naman yung nararamdaman mo. It's just that I'm giving you this other side of reality. Na baka blindsided ka. Na baka hindi mo lang sure na, may ganito pala. Baka sakaling pag-isipan mo lang din. Pero again, this is a program na hindi naman kami nang huhusga. But then, we just want you to be the best that you can be. At pag sinabi natin na we want to be the best human being or best version of a human being in this world is gagawa tayo ng tama at makabubuti para sa atin at sa kapwa natin. You know what I mean? yes. Anyway, Ja, maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito. And I wish you well. I wish you all the best. And I wish you the gift of discernment from the Lord. All right? Thank you and God bless. Bye. So, yeah. Pag mahal mo talaga, paniniwalaan mo, no? Wala namang masimang maniwala kapag sinabi niya sa'yo na pangako, ikaw lang talaga. O pangako, antayin mo lang ako, bibitaw na rin ako dito sa isa. Walang masamang maniwala dun. Ang masama dun ay hindi ka preparado na posible ka palang masaktan. Kakapaniwala mo dun sa mga sinabi niya sa'yo. Kasi kakapaniwala mo dun sa mga sinasabi niya, hindi mo pala nare-ready yung sarili mo na, this is a recipe for another heartbreak. Ang dami pa namang lalaki out there na sobrang galing mambola. To the point na kaya nilang sabihin lahat ng gusto nilang sabihin sa'yo nang hindi man lang nila masyadong pinadamdam at pinag-iisipan. To make you believe na ikaw lang talaga ang reyna, ang prinsesa sa buhay niya. Bibigay niya sa'yo yung mga regalong dapat mong matanggap para maramdaman mo talaga na ikaw lang at wala nang iba. But the fact is, kasal. But the fact is, at the end of the day, dun siya umuwi sa bahay nila ng misis niya. Kung ikaw ang pinipili, bakit hindi sa'yo umuwi yung tao?
Bakit? Kasi you cannot be together? Hindi. If he wants to, he will. Bakit sa sandaling panahon lang kayo magkasama? Kasi hindi pwede. Kasi alam niya rin na hindi po pwede. Pero po pwede naman sana kung makikipag-iwalay. Pero kung ikaw talagang isinisigaw ng puso, matagal nang ikaw ang pinili. At ang tunay na nagmamahal malaya, hindi nagtatago. Ag nagmamahal ng patago, laging may sabit. Kasi nga may mali. Kasi bakit mo itatago kung wala namang mali? Gets mo? Kung tama, malaya. Plus, payapa. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas po magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kapiling ang Pasa Princess ng Love Radio DJ Rocky Terra. O, tulog na kayo guys. Kayo talaga. Anyway, gusto ko lang ilinawin na ang programang ito still is bukas sa pakikinig ng inyong mga kwento hinaing nararamdaman. But again, we are not tolerator of mistakes. We are not tolerators of infidelity, of cheating, of wrongdoings. We are not tolerator. I am not a tolerator. I am not an enabler. And I would encourage you at the end of this call, I would still encourage you to do the right thing. Because doing the right thing would give you peace, but would cause you a heartbreak at times. May trade-off eh. But eventually, yung paggawa ng tama, long-term ang epekto niyan. Hindi tulad ng paggawa ng mali. Kamali ka ngayon, sa una ka lang masaya, pero panghabang buhay, magsisisi ka. Gumawa ka ng tama, sa una lang masakit, pero panghabang buhay, wala kang pagsisisihan kasi ginawa mo yung tama. Anyway, yeah. Nakapiling ang Pasa Princess DJ Rocky Terra at nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang taong kasama ko sa loob ng 12 years, iniwan ako. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sanang i-share ang storya ko. Itago mo ko sa pangalang J. At ito, ang aking secret file. Nagkaroon ako ng partner na itago natin sa pangalang Luis. Tumagal ang relasyon namin sa loob ng 12 years. Kaya masasabi kong marami kaming napagdaanan sa buhay.
High school pa lang, magkakilala na kami. Second year high school kami nung naging close kami. To the point na yung notebook niya, yung sinusulatan ko. Pero yung sarili kong notebook, walang sulat. Paano ba naman kasi? Etong si Luis, tamad magsulat. And by the way that time, wala pa kaming espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa tumungtong kami ng third year high school. Naging magkaiba kami ng section. Natigil yung closeness na meron kami. Iba na yung naging barkada niya. At ganun din ako. Hanggang sa graduate kami ng high school at nawalan kami ng balita sa isa't isa. After graduate ng high school, sa kasamaang palad, hindi ako agad nakapagkolehiyo. Pero si Luis, nakapag-aral siya. Lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng reunion. At yung best friend niya ang nakausap ko. Year 2013, nang magkita-kita kami. Mabilis ang pangyayari nung taong yun. Ibang-iba na siya sa nakilala ko. Short hair. Ibang klase ng tindig. Mukha na siyang lalaki. That time, may boyfriend ako. At siya naman, merong girlfriend. Hanggang sa parehas kaming bigla na lang nawalan ng mga jowa. Kasi pakiramdam namin, wala rin namang patutunguhan ang mga relasyon namin that time. Yes, DJ Rocky. Parehas kaming babae. Pero, sa datingan ng pagiging lesbian, si Luis yun. After reunion, nasundan ang pagkikita namin. Hanggang sa uminom kami sa bahay namin. Nalasing siya. Sabi ng tatay ko, doon na raw siya matulog sa amin. At doon na nagsimula ang lahat ng meron sa amin. Napagtanto namin na parehas na kaming nahuhulog sa isa't isa. Sobrang bilis ng pangyayari. Unang tulog niya sa bahay, may nangyari agad sa amin. Doon ko unang beses naramdaman ang sarap ng pagmamahal mula sa taong tama ang pagmamahal sa'yo. Hindi ko kasi naramdaman yun sa ex-boyfriend ko. Lumipas ang isang buwan, nag-celebrate kami ng aming first month. And by the way, DJ Rocky, naging madalas siya sa amin. Pero tago ang naging relasyon na meron kami. Hanggang sa nag-reveal na rin kami sa IG account namin. Doon na nila nalaman ang relasyon namin ni Luis. Sa side ko, sa pamilya ko, walang pag-aalinlangan siyang tinanggap. Pero, sa side naman niya, kabaligtaran. Hindi nila ako tanggap nun. Sabi ni Luis, kailangan daw gumawa ako ng paraan para matanggap ako ng pamilya niya.
Sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman dapat yun gawin. Dahil una sa lahat, dapat ang pamilya mo ang tatanggap sa'yo na lesbian ka. At dun siya napaisip na, o nga no? Paano nila matatanggap ang kasintahan ko kung ako mismo na kapamilya nila hindi nila tanggap? So kinausap ni Luis ang kanyang pamilya. Masinsinang usapan. Request niya na sana ay matanggap na siya nito. Kasama ang pangako na hindi namin pababayaan ang aming pag-aaral. Yes, DJ Rocky? That time, itinuloy ko na ang aking pag-aaral. Okay naman kami pagdating sa eskwelahan. At unti-unti nang natanggap ng pamilya ni Luis ang relasyon namin. Masasabi kong hindi perpekto ang relasyon na meron kami ni Luis. Inaaway ko siya kapag hindi niya ako nasusundo sa eskwela. Busy siya dahil dentistry ang kinukuha niya. Ika-third year namin, nagsawa siya sa ugali ko. Dahil doon, nagiwalay kami. Gumuho ang mundo ko. Araw-araw ako nagiinom, nagbibisyo. Halos hindi na ako umuwi sa amin. Ang paalam ko kila mama noon, gumagawa kami ng mga kaklase ko ng thesis. Hanggang sa unti-unti nakausad ako. Tapos hindi na kami nag-uusap ni Luis. Gumusto ko ng iba. Lalaki. Tapos nalaman yun ni Luis. Pagkatapos noon, nagparamdam bigla sa akin si Luis. Nag-chat siya ng nag-chat uli sa akin. At dahil doon, na-realize ko, hindi pa pala ako completely nakaka-move on kay Luis. At doon na kami nagkabalikan. Bumawi ng sobra sa akin si Luis. Pagkatapos kong graduate, nagtatrabaho naman ako. Siya naman, nag-working student. Medyo matagal niyang kinuha ang kursong dentistry. Masasabi kong kahit nahihirapan siya, binibigay niya sa akin lahat. Nakasuporta siya sa akin, emotionally, mentally, and financially. 10 years. Pumupunta lang siya sa bahay namin at ganun din ako sa kanya. Lahat ng special occasions, both sides, lagi kaming present. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga kanya-kanyang trabaho. And we planned na mag-ibang bansa. Pero bago yun, nag-live-in kami. Graveyard ang new duty ko at siya naman ay dentista na. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na nag-live-in kami. Inaasikaso niya ako. Hinahanda niya yung breakfast namin. Ako naman naghahanda ng dinner namin. And masasabi kong yun yung one of the best feelings. Na finally, nagsama na kami. For a relationship. Then nag-ipon kami para makapangibang bansa. Hindi ko nasasabihin kung anong bansa. Baka kasi meron pang ibang makaalam sa identity ko. So nakapunta na nga kami sa bansa na pinlano namin na puntahan. Yung family niya, nasa bansang to. Nadala ko pa yung trabaho ko kasi work from home lang naman ako. Parehas kaming naghanap ng trabaho sa bansang yun. Nauna nga lang ako nagkatrabaho sa kanya. Okay naman ang lahat eh.
Nakatira kami sa family niya. Hanggang sa nag-decide yung mom niya na umuwi na. So, silang magkakapatid na lang ang natira. Then nag-decide yung mga magkakapatid na magkanya-kanya na lang ng rent ng room. Ganon din kami. Naging maayos naman kami. Sa bansang pinlano namin puntahan, masaya naman hanggang sa nitong taon lang. May nagbago. Araw-araw kami nag-aaway. Every off niya, magiinom siya kasama yung mga katrabaho niya. Then, lumipas ang mga araw. Hindi ako masyadong umiimik para mabawasan yung pag-aaway namin. Then, makalipas ang ilang buwan, bumalik kami sa grabihang pag-aaway namin. Then, before our anniversary, bigla na lang siyang nakipag-iwalay sa akin. Hindi ako pumayag, sabi ko ayusin namin. Then sabi niya may problema daw siya. Tinanong ko siya kung anong problema pero hindi niya masabi sa akin. Tumahimik siya. Kinakausap ko siya pero ang tahitahimik niya. Anong gagawin ko? Wala akong makuhang sagot sa kanya. Mababaliw ako. Then dumating yung anniversary namin. Nag-celebrate pa rin kami. Nagpakuha ako ng litrato pero pagtingin ko sa picture namin parang hindi na siya masaya. Napaisip ako, selfish ba akong tao para hayaan ko siya na maging malungkot? Na hindi maging masaya? Hindi ko alam talaga kung anong problema niya. Hanggang sa may isang pangyayaring nagpa-realize sa akin ng lahat. Hindi ko inakala na yung sinasabi niya palang problema ay babago. Hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa aming buhay. Bigla na lang siyang isinugod sa ospital. Heart attack. But gladly, nakasurvive naman siya. Ang sabi, dahil sa stress, dahil sa depression na nararamdaman niya, at ang root ay yung problem niya, kaya nangyari yun. Nag-leave ako sa trabaho ko kahit hindi ako pinayagan. Then, isang araw may dumalaw kay Luis. Nakatrabaho niya. Katrabaho niya na nurse. Pagkakita ko kay Luis, iba yung ngiti niya dun sa taong dumalaw sa kanya. Kilala ko tong si Luis 12 years kaming magkarelasyon. At yung sayang yun, yun yung saya na gusto kong makita sa kanya nung anniversary namin. Pero doon sa mismong ospital kung saan siya dinala, nakausap niya yung dumalaw sa kanya na nurse na babae. Doon ko nakita yung ngiting yun. After dumalaw nung babaeng yun, kinausap ko si Luis. Nag-open ako sa kanya na nagsiselos ako dun sa babaeng yun. Tinanong niya ako kung bakit ako magsiselos. Napaisip din naman ako, oo nga, bakit ako magsiselos? Hanggang sa dumating yung time na naiuwi ko na siya sa bahay. Tuloy lang ako sa pagtatrabaho. At kada uuwi ako ng trabaho, nandun yung babae
sa bahay namin para alagaan siya. Sabi ni Luis, need daw niya yung nurse na yon kasi kailangan may mag-inject sa kanya. Maghuhurumentado na sana ako, DJ Rocky, pero nawala sa isip ko yung paghuhurumentado ko at pagseselos ko kasi nga, ang gusto ko naman ay gumaling siya. Kaya sige, kung kailangan yung nurse na yon sa buhay namin, edi go. Kaya lang, lumipas ang mga araw. Hindi na naman umuuwi si Luis. May isang beses na talagang grabe yung kalasingan niya. Nagalit ako. Pagka-uwi niya noon, sabi ko, ano ba talagang gusto mo? At ang sabi niya, maghiwalay na tayo. Dahil tinitake for granted na lang kita. Pagkarinig ko noon, bumuhos ang mga luha ko. Sabi niya sa akin, napapabayaan ko na raw siya. Hindi ko na raw siya napaghahandaan ng mga pagkain. Pero sabi ko, babawi ako. Pero ayaw niya na talaga. Buo na raw ang desisyon niya na maghiwalay na kami ng tuluyan. At wala na raw akong magagawa dun. DJ Rocky, hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Yung taong kasama ko sa loob ng 12 years, iniwan ako. Although, magkasama pa rin kami sa bahay, nagstay pa ako ng 1 buwan. Mas madalas siyang hindi na uuwi sa bahay, pero siguro, yun yung paraan niya para hindi niya ako makita. Hanggang sa finally, naka-move out na ako. Tapos recently lang, nalaman ko na meron pala talaga silang relasyon nung babaeng nurse na bumibisita sa kanya. Nag-start pala yun nung nagbakasyon ako sa Pinas. At doon ako mas lalong nasaktan. Buti na lang din inamin niya sa akin. Hindi raw naging sila pero doon daw niya nakita lahat ng wala sa akin. Nagkagusto lang talaga siya doon sa babae. Okay. Kung tawagin nila, emotional cheating? But hell yeah. Kahit ano pang klaseng cheating yan, cheating pa rin yun. Nakakainis lang. Kasi, mahal na mahal ko siya eh. Nang sobra pa sa sarili ko. Tapos, yung gusto ko lang makausad, pero hindi pa ako makausad kasi siya, ay, nakakausad na. Samantalang ako nandito pa rin. Hindi nga ako makapagsimula eh. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon sa lahat ng mga nangyari. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa siya kayang patawarin. Paano nga ba makapag-let go sa taong minahal mo sa loob ng 12 taon? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jane. At ito, ang aking secret file.